Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa kanyang pagmamahal. Yung kaisa-isang anak niya na nagpapasaya sa kanya, si Jesus Christ, ibinigay niya sa atin. Nakita niyang nasaktan si Jesus Christ. Pero tiniis ni Almighty Father yun dahil mahal niya tayo. Unselfish si Almighty Father. Very giving. Na kahit anak niya, ibibigay niya para tayo ma-save. Si Jesus Christ, kahit buhay niya, ibinigay niya para tayo ma-redeem. Dahil marami tayong mga makasalanan tayo. Ganon yung pagmamahal sa atin ng Diyos natin, ni Almighty Father. Dininay niya yung sarili niya. Si Almighty Father, dininay niya yung anak niya na kaisa-isa nagpapasaya sa kanya. At si Jesus Christ, dininay niya yung kanyang buhay. Hindi siya nagpakasarap dito sa mundo nung nandito siya sa lupa. Ganun kalalim ang pagmamahal sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Tayo ba? Ano ba ang kaya nating may bigay? Nire-require din sa atin yung buong puso nating pagmamahal para sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. Dahil yung pagmamahal nila, kahit masaktan sila, ang kapalit lang tayo. Tayo ba? Kahit masaktan tayo, ano ang kapalit ba nun? Para pasaya natin yung tatay natin. Magtitiwala tayo kay Jesus. Yun lang, pinadali na. Pinadali na ni Almighty Father. Denying ourselves. Taking up our cross. And follow Jesus. Hindi madali yun na i-deny mo yung sarili mo. Yung mga bagay na na-enjoy mo or gusto mong gawin, hindi mo na pwedeng gawin. Dahil kung mahal mo si Almighty Father, mas susundin mo siya. Mas gusto mo na mapasaya yung tatay natin. Tsaka si Jesus Christ. Ganun ang tatay natin. Kaya naging righteous si Abraham kay Almighty Father. Dahil si Abraham, willing niyang ibigay yung anak niya, si Isaac. Kahit patayin niya. Dahil nagtitiwala siya kay Almighty Father. Pero si Almighty Father, ang ginawa niya, ibinigay niya yung anak niya sa atin. At tayo ang pumatay sa anak niya, si Jesus Christ. Dahil sa kasalanan natin. Ganon kalalim yung pagmamahal sa atin ng tatay natin. At may pagtitiwala siya sa atin. Tiwala siya na babalik tayo sa kanya. Dahil kailangan natin, yung tatay natin, hindi tayo magiging masaya dito sa mundo. Walang makakapag-satisfy sa atin, kundi si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kaya kung nandito kayo sa mundo, di ba, lagi ba kayong masaya? Lagi ba kayong satisfied ako ngayon sa araw na to, masaya ako? Lagi bang gano'n? Di ba hindi? So pagkasama natin tatay natin, hindi tayo problema. Yung tatay natin, ang kasama natin, powerful. Kaya kailangan makabalik tayo sa kanya. So last time, di ba, na basa natin, no? Zechariah chapter 11, 12, and
13. Yung mga mangyayari in the future. So yung beauty at saka yung bonds, ito nga pala yung nangyari sa chapter 11, ano, yung beauty and bonds. Yung beauty, yun yung law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses. Nasira na yung covenant. Okay? Hindi na yung old law ang susundin natin na mag-aalay tayo ng mga animals or magsasacrifice tayo ng mga animals, burnt offerings. Hindi na yun kasi nung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay as a sacrifice for our sins para ma-redeem tayo sa ating mga kasalanan, nasira na yung old law, yung law na magsasacrifice ng mga animals. So yun yung tinatawag dito na beauty dito sa Zechariah chapter 11 verse 7. Tapos yung bonds naman, yun yung kasunduan na nakafocus si Almighty Father sa lineage ng mga Israelites sa Jew, no? So hindi na ngayon ganon, nasira na rin yun, na-break na rin yun, kundi hindi lang ang mga Jew ang pwedeng ma-save, kundi pati mga Gentiles na gaya natin na wala tayong lahi ng mga Jew. Pero syempre galing tayo kay Noah, di ba? Alam niyo ba yung galing tayo kay Noah? Ha? Pero hindi tayo, kasi di ba alam naman din tatlo ang anak ni Noah. Si Shem, si Japheth, at saka si Ham. Ang napagalitan ni Noah ay si Ham. Magiging servant siya ng kanyang dalawang kapatid. Yun ang nakalagay na nung mamamatay na si Noah. Kukunin na siya ni Almighty Father. Ngayon, ang ibe-bless naman, ang blines naman ni Noah ay si Shem, na magiging fruitful yung kanyang lahi, magiging mayaman ang lahi ni Shem. Ganon din si Japheth, magiging malawak ang kanyang lupain. Dahil silang dalawa, si Shem at saka si Japheth, sila yung rumespeto sa tatay nila. Ang ginawa kasi ni Ham, binastos niya yung tatay niya habang natutulog kasi nakainom ng wine. Kaya natutulog, tapos nakahubad si Noah. Binastos ni Ham. Pinagtawanan niya yung tatay niya at hindi pa natin alam kung ano ang ginawa ni Ham, kung bakit ganun na lang ang galit ni Noah kay Ham. Ngayon, si Shem, balik muna tayo, no? Si Shem, doon galing ang lahi ni Abraham, Isaac and Jacob, no? So yung mga Jew, kaya pag may mga yung tinatawag na anti-Semitic ka, yung Semitic galing yun sa word na Shem. Pag galit ka sa mga Jew, anti-Semitic ka, yun ang tawag, no? At saka yung Tyre and Sidon, 'di ba, lumipat sila from mga Phoenicians sila, lahi nila Phoenicians na naka-discover or invent ng alphabet, magagaling silang gumawa ng mga boats or ships. Kaya matitibay ang mga gawa nila ng mga ships, mga seafarers sila, nakapunta sila ng ano ba ngayon? UK. Nakapunta sila sa UK. Or ano. So, yung English language, may mga alphabets, dun galing. So, hindi nila alam na sila ay galing din kay Shem. No? Ngayon, yung Ham naman, yung lahi ni Ham, ang ibig sabihin ng Ham kasi, hot, warm,
servant. Ito yung si Hamya siya yung na isumpa, no? Na siya ang magiging servant ng kanyang mga kapatid. So, sa tatlong magkakapatid na anak ni Noah, si Ham ang hindi siya mayaman, kundi magiging servant siya ng mga lahi ni Japheth and Shem. At saka ang Ham, Hebrew word yon for burnt or black. Sa Egyptian, ang word nun ay servant. So, alam natin ngayon na may tatlong lahi, di ba? Yung race, Caucasian, iulitin ko, no? Caucasian, Asian, Caucasian na race, Mongoloid na race, at saka African na race. Negroid race, Caucasian race, at saka Mongoloid race. Doon sa tatlo na yon galing ang tao. Yung bone structure. Ngayon, kung may iba pang mga bone structure na lumabas, kasi nagka-mix-mix na yung mga tao. Gusto ko lang i-explain nyo, no? So, si Ham, siya yung lahi ng mga black or dark-skinned people. Ngayon, yung mga yellow-skinned, yung mga Mongoloid, yung hindi yung Mongoloid na, na may Down syndrome, kundi yung, pag Chinese ka, ganun, Japanese, Korean, mga singkit, yon kay Japheth, yon. Pero pag yung features mo naman, matangkad ka, iba yung skin mo, light skinned ka, na hindi ka naman kulay yellow, Shem naman yon, kay Shem galing na lahi. So, nagkakaintindihan ba tayo? Hindi. Kaya ngayon, dati nakafocus lang dun sa lahi ni Shem down to Abraham, Isaac, and Jacob. Dun lang nakafocus. Kaya yun yung tinatawag na bond. So, nung si Jesus, ibinigay niya yung buhay niya sa cross in Calvary, hindi lang ang mga Jews or yung mga lahi ni Shem ang masasave, kundi pati na rin yung lahi ni Japheth at saka ni Ham. So, mga Gentiles, kasali tayo doon sa Gentiles. Pero hindi natin alam kung puro ang lahi natin, kasi maraming mga years na ang nagdaan, naghalo-halo na ang mga tao. Pero yung, kung mapapansin niyo yung mga Israelites, talagang sila mismo, di ba? Alam natin na Israelites sila. Pero yung iba, nag-iiba sila ngayon ng pangalan. Para, hindi ko alam ba't gusto sila mag-iba ng pangalan. No? Kaya ngayon, yun yung beauty at saka yung bond na tinatawag dito sa Zechariah chapter 11. Pati yung shepherd, ang shepherd na natin ay si Jesus. Kasi yung mga shepherd na iba, hindi tama ang ginagawa nila. Kaya yung spiritual life ng mga tao, unhealthy. Hindi sila malapit kay Almighty Father, hindi nila kilala si Almighty Father. Kasi nga, yung namumuno, hindi siya totally nakafocus kay Almighty Father, kundi ang focus niya ay puro sa kanyang sarili lang. Worthless servant. Up to now, may mga worthless servant pa din na mga leaders na hindi ginagawa na kanilang tungkulin at ang ginagawa nila ay nagpapaka-yaman lang at ginagamit ang pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ.
Ngayon, dito naman sa chapter 12 ng Zechariah, ipagtatanggol ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Papalakasin niya ang kanyang mga anak kung magtitiwala kay Jesus Christ. Binabanggit dito yung the pierced one, si Jesus Cristo, no? Na kaya tayo magiging malakas because of Jesus Christ. Sa kay Jesus Christ natin kukunin lahat ng ating kalakasan. Siya ang ating magiging bridge to the Almighty Father. Tapos dito sa chapter 30 ng Zechariah, darating ang panahon na yung mga tao ay kakalat. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones. So si Jesus pa rin anto, strike the shepherd, na makikita sa Matthew chapter 26 verse 31. At dito rin nakalagay, no? And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left in it. 2/3 in all the land, in it shall be cut off and die, but 1/3 shall be left. 1/3 lang ng total population from the time of Adam up to the huling-huli sa last days. Total population, kung i-add mo. Pero kung iisipin natin, 1/3 lang ang maiiwan. At yung 1/3 na yon, sabi ni Almighty Father, I will bring the 1/3 through the fire. Madadaan pa sa apoy. Tests. Will refine them as silver is refined. Pipinuhin and test them as gold is tested. Paulit-ulit na dadaan sa apoy. Nakakita na ba kayo kung paano gumawa ng gold? Paulit-ulit, dinadaan sa apoy para maging gold, tapos inilulublob pa sa chemical. So, ganito ang pagdadaanan ng mga anak ng Diyos. Kaya hindi madali ang maging isang followers of Christ. If they will call on my name and I will answer them, I will say, this is my people. And each one will say, this is my Lord. So, alam na natin ngayon, yung estimation, no, ng mga taong makakapunta in heaven. Kasi si Almighty Father nagsabi nito, hindi ko invento. Binabasa natin Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring the 1/3 through the fire. Kasi yung 2/3 mawawala. Dahil hindi lahat ng tao nagtitiwala kay Almighty Father. Maraming paniniwala ang mga tao, maraming sinasamba, maraming pinagkakabisihan, marami silang nakafocus sa ibang mga bagay. Ngayon, may mga 1/3, hindi lang ng generation na to, kundi generation nung kay Abraham, generation pa nung kay Adam, yon 1/3 total ng mga naging tao sa mundo, 1/3. So kung iaano mo, konti pa din, no? Hindi wala sa kalahati. Malaki ng konti sa 1/4. 33% ng total. Kailan lang ba nagkaroon ng census? So i-total nyo lahat, no?
Sa ngayon, ang population ng tao ba ay 10 billion? Hindi ko alam eh. So, 1/3 ng 10 billion sa ngayon. Pero yung 10 billion naman nung past, nung mga last year or nung mga nakaraan pa, mga ilang million ba ang tao noon. So, i-add mo lahat yon, 1/3 nun dumaan sa apoy, silver, nirefine sa silver, at tinest sa gold. Hindi pa natin alam kung itong mga 1/3 na to ay nakapasa nung dumaan sila sa fire, nung nirefine sila sa silver, at na-test sila sa gold. Kaya hindi madali makapunta ng langit. O, example na naman natin, bakit yung nakapako, ang daling niya nakapunta ng langit? Parang shortcut. Nung time na yun, mamamatay na siya, kasama niya si Jesus. Malaki yung pananampalataya niya kay Jesus kahit nakita niya na nakapako si Jesus na mukhang helpless. Nagtiwala pa rin siya kay Jesus. Kaya siya na-save dahil nakita ni Jesus yung pananampalataya niya. Na nagtitiwala siya kay Jesus kahit bugbog sarado si Jesus tuguan, nagtitiwala siya. Yun yung difference. Baka sabihin nyo, hindi, aantayin ko na lang pag yung time na nasa deathbed na ako. May ganun, di ba? Naisip ko rin yun. Kung pag nasa deathbed na lang kaya, kung sa ngayon gawin ko lahat ng masama, tapos pag nasa deathbed na ako, saka na lang ako magsisisi. Hindi natin alam ang buhay natin. No? Hindi natin alam. Hindi natin hawak ang buhay natin. Baka ngayon wala kang sakit, hindi mo alam, lalabas ka ng bahay, karamihan ng mga nagmamotor, nakikita ko, no? Mga nasa motor, bigla na lang, hindi inaasahan, mga accident, hindi, bigla-bigla na lang. Naiintindihan niyo ba? Kaya paano ka pa makakapagsisi nun? So, ngayon pa lang na-aware ka. Minsan may mga tao, hindi na nagigising, no? Kaya ngayon pa lang, bakit aantayin mo pa? Yung mga tao na may mga cancer, yung mga matatagal, yung mga alam na nila na mamamatay sila, no? Nakakapagsisi pa sila sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi natin alam kung ang tinatawag nila si Jesus Christ, si Almighty Father, o ibang mga tao ang tinatawag nila. Naiintindihan niyo ba ako? Dahil masasave lang tayo kung si Jesus ang tatawagin natin. Pag ibang tao ang tinatawag ninyo, hindi kayo maririnig. Hindi, ang tinatawag ko naman yung saint hindi ka madidinig. Baka sabihin, hindi, ang tinatawag ko naman si Mary. No? Devotee ako ni Mary. Nung time na gumagawa ng yung time ng wedding feast, yung first miracle ni Jesus, yung turning water into wine, anong sabi ni Mary doon kay Jesus? Wala na silang alak. Anong sabi ni Jesus kay Mary? Wag mo akong pangunahan, ginang. Doon pa lang, bakit nakasulat sa Bible yon? Wag mo akong pangunahan, ginang. Diba, sasabihin niyo, nanay siya eh. Pero bakit wag mo kong pangunahan, ginang? At pagkatapos na anong sinabi ni Mary dun sa mga tauhan? Gawin ninyo ang ipinag-uutos niya. Yun ang sabi ni Mary. Gawin ninyo ang ipinag-uutos niya. Ibig sabihin ni Mary, wag ako ang sundin ninyo. Kung ano ang ipinag-uutos ni Jesus, yun ang gawin ninyo, wag ako. Doon pa lang, makikita mo na walang power si Mary over kay Jesus. Walang hold si Mary kay Jesus. So, yung iba, no?
nagtitiwala kayo kay Mary, nilarespeto natin si Mary dahil pumayag siya na magpagamit yung kanyang tiyan as a vessel. Pero hanggang doon lang yung kanyang role. Yun lang ang role niya. At baka sabihin niyo, hindi Queen of Heaven siya. Sasabihin niyo, di ba? Hahanapin ko ngayon. Hindi, gusto ko lang, nag 30 minutes na tayo. Gusto ko lang maintindihan ninyo. No? Baka yung iba kasi hindi nyo alam. Hanapin natin ang Queen of Heaven sa Bible. Sa Jeremiah chapter 7 verse 18. Jeremiah chapter 7 verse 18. The children gather wood and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Nagagalit si Almighty Father sa Queen of Heaven. Dahil ang Queen of Heaven na nasa Bible, hindi ito si Mary. Kasi si Mary, hindi siya Queen ng Heaven. No? Walang queen sa heaven. Walang queen sa heaven. Sino ang bride of Jesus? Ang church. Sino yung church? Followers of Christ. A group of believers of Christ. Yun ang church. Yun ang bride. Wala nang iba pa na sinasabing Queen of Heaven. Yung Queen of Heaven na binabanggit dito, hindi to si Mary. Galit si Almighty Father dahil sinasamba yung Queen of Heaven. Dahil wala naman talagang Queen of Heaven. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako nag-iimbento, kahit check nyo. Ngayon, kaya kayo naniniwala sa Queen of Heaven or na devotee kayo na mas gusto nyo si Mary. Kaya kayo naniniwala. Dahil sa religion ninyo. Sino ang nagpaumpisa ng religion ninyo? Si Constantine. Bumuo si Constantine ng mga council. Lahat ng mga religion nung time na yun sa Rome, pinagsama-sama niya para mai-unite yung mga tao. Kasi maraming religion, mga paganism, so pinag-mix niya lahat. At nakakita siya, at may mga sumasamba doon kay Astarte or kay Ishtar. Yun ngayon ang imbis na Ishtar ang ipangalan nila, in-identify nila as Mary para maipasok ang Christianity doon sa kanilang tinatag na religion. Kaya ang lalapitan natin si Jesus Christ, si Almighty Father. Inulit ko, hindi naman Diyos si Mary. Kaya nga naging tao si Jesus Kasi ginamit yung katawan ni Mary. Dahil si Mary, tao siya. Naintindihan ba ninyo? Ulitin ko, no?
kailangan maging tao ni Jesus. God siya, pero kailangan niya maging tao para makasama niya ang mga tao at maituro sa mga tao yung the true way to the Almighty Father. Para siya maging tao, ginamit yung tiyan ni Mary as a vessel. Fertilized egg na si Jesus. So, kung para maging tao si Jesus, ginamit ng katawan ni Mary, ibig sabihin si Mary, tao siya, hindi siya God. Okay? Hindi ko lang alam kung naiintindihan ninyo, hindi ko alam kung matatanggap ninyo. Pero yun ang totoo. Tanggapin man ninyo o hindi. Kaya nga, sabi dito, 1/3 lang ang mapupunta in heaven. Kahit sabi mo bang kami ang pinakamalaking religion sa buong mundo, bakit 1/3 lang ang mapupunta in heaven? 1/3 lang ang makaka-pass through the fire. So, ibig sabihin, merong nasa impyerno. Basahin na natin ngayon ang Zechariah chapter 14, the last chapter of Zechariah. Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in your midst. Ang araw ni Jesus ay padating na, at yung plunder, yung loot, ay mahahati sa ating harapan. For I will gather all the nations to battle against Jerusalem. Pagtitipunin or i-allow ni Almighty Father na awayin ng lahat ng bansa, lahat ng organisasyon or lahat ng nasyon ang Jerusalem. Ano ba ang Jerusalem? Yung literal ba na Jerusalem na nasa Israel? Hindi yun. Hindi yun ang binabanggit dito na aawayin ng mga tao, yung Israel. Hindi. Ang Jerusalem dito, ang Jerusalem means City of Peace. City of Peace. Sino yung Prince of Peace? Si Jesus. Ngayon, kung si Jesus ang Prince of Peace, City of Peace itong Jerusalem, mga followers ni Jesus ang aawayin ng mga iba-ibang mga nationality or iba-ibang mga country or iba-ibang mga powerful organizations na nandito rin sa book of Revelation. The city shall be taken, the houses rifled, and the women ravished. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the city. Marami ang maikukulong, marami ang mahihirapan. May mga mamamatay na mga Christians or followers of Christ, maghihirap. Hindi lang ito literal na battle, kundi spiritual warfare, and at the same time, dahil magkakaroon ng mark of the beast. Ngayon, yung mga walang mark of the beast, hindi sila makakakain. Mga Christians to, kung hindi sila magpapalagay ng mark of the beast, hindi sila makakakain. Mamamatay sila, hindi sila makakapagbili or makakapaggawa ng business. Kaya, mamamatay sila. Kaya nga, sabi ni Almighty Father, deny yourself, take up your cross and follow me. Ito yung dadanasin ng mga nasa future na mga followers of Christ. Ngayon, kung darating na si Jesus, ito yung madadanasan ng mga followers of Christ. Yung mga hindi magpapalagay ng mark of the beast. Basahin muna natin to, no? Yung Book of Revelation. Sa Revelation chapter 14. Saan na nga ba yun?
Revelation chapter 16. Bago itapon si yung false prophet tsaka yung beast sa lake of fire. Ito, nung dumating si Jesus, Revelation chapter 19, dumating si Jesus, no? Yung kanyang second coming. Basahin natin na, now I saw heaven open and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. Si Jesus to, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Kaya tinatawag ng Word of God si Jesus, kasi siya yung binabanggit na nabasa natin sa Zechariah, sa Daniel, siya yung stone, sa Genesis, nakikita natin si Jesus doon. Kaya, he's called the Word of God. Tsaka, dipped in blood, kasi nga, nung pinatay siya, and then he rose again from the dead after 3 days, dipped in blood, yung blood niya, ang nakapaglinis sa atin. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword. Walang sharp na sword, espada na lumalabas sa bibig ni Jesus, kundi salita niya. Okay? Salita ni Jesus, powerful, that with it he should strike the nations. Powerful yung salita ni Jesus. Di ba nakakapagpagaling siya na may sakit sa pamamagitan lang ng salita niya? Nakakapagbago siya ng buhay sa pamamagitan lang ng salita niya. Powerful. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. Siya yung gumagawa ng pinag-utos ni Almighty Father. Galit ni Almighty Father. Si Jesus ang nagre-represent na gumagawa nun, kasi si Almighty Father nasa heaven siya, nakatingin. Si Jesus mismo ang pinababa siya ni Almighty Father again for the second time, and he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Si Jesus Christ to. And then on verse 17 of Revelation chapter 19, then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to the birds that fly in the midst of heaven, come and gather together the supper of the great God, that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. Sino itong mga to na mga eating the flesh of the captains? Ito yung mga kumakalaban kay Almighty Father. Sa tingin niyo, sino yung kumakalaban kay Almighty Father? Yung na nag-iiba or gumagawa ng mga law at nagpapatupad ng law na hindi naayon sa tama, sa righteousness of God, hindi naayon. Sino ang gumagawa? So sila ito, mapaparusahan sila. The Almighty Father. Lahat ng tao, mayaman o mahirap,
yung mga may mark of the beast. And I saw the beast, the kings of the earth and their armies, gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence. Yung false prophet, gumagawa siya ng signs using the computers, digital generated pictures or graphics. Kaya nga false prophet, mali yung ginagawa niya. Ngayon, kung may nakikita kayo sa internet na mga kakaiba na nakikita niyo sa sky, hindi yun kay Almighty Father. Tinetest nila yon. May tinetest lang sila doon. Doon na nag-umpisa, may tinetest sila na parang kunyari vision from God, pero hindi naman. Gumagawa lang sila ng testing. Computerized yun. By which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. Naloko ng false prophet at saka ng beast yung mga tao, kaya nagkaroon sila ng mark of the beast at saka sinamba yung image. Kasi nga, gumawa siya ng computer-generated image na kunyari, yun si Almighty Father, kunyari, pinag-uutos ni Jesus na magpalagay ng beast, or may ganon na istorya na hindi ko alam kung ganon ka, pero ganon, panloloko, kaya nga, false prophet. Para magpalagay ng mark of the beast ang mga tao. Example ko niyan, hindi, okay lang na magpalagay ka ng mark of the beast, tapos ipapakita na yung mukha kunyari ni Jesus. Pero hindi naman talaga nila alam kung anong mukha ni Jesus tsaka ni Almighty Father. Kasi nga, computer generated. Ang dami na sa internet na pwede mong manipulate ang mga images. These two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Itatapon sila sa apoy. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Yung iba na may mga mark of the beast, pinatay sila sa pamamagitan ng sword. Hindi ng sword mismo na literal na sword, kundi salita ng Diyos. Words of Jesus. Sword, word, which proceeded from the mouth of him. So, sa isang salita lang ni Jesus, pwede niyang masabi sa mga may mga mark of the beast na itapon kayo sa lake of fire kasama ng mga beast at ng false prophet. Ganon ang something like that, no? Hindi ko alam yung direkta na sasabihin ni Jesus, pero nakikita naman natin dito na ina-explain kung ano ang gagawin ni Jesus. So, babalik ngayon tayo dito kay Zechariah. Dahil, konektado ito, no? So yung beast na naitapon na. Pati yung mga sumusunod sa mga directives ng beast tsaka ng false prophet. Dito na ngayon papasok yung 1,000 years. Okay? 1,000 years na mag-reign ang mga followers of Christ. They will reign with Christ for 1,000 years. Ito, verse 4, Revelation chapter 20, verse 4, I saw a throne on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. So nakikita ninyo, may mga followers of Christ na papatayin, ha? Because they don't love their lives on earth. Mas mahal nila si Almighty Father. Hindi nila i-deny si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. That's why they were killed. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. Kasi, once na may mark of the beast ka na, uulitin ko, hindi ka na makakapunta in heaven. Hindi ka na masisave. Mark of the beast on the forehead, ha? At saka sa hand.
They came to, so yung mga walang mark of the beast, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Malinaw na malinaw dito. Verse 5, the rest of the dead did not come to life until 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in this first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God. Magiging priest ng God, yung mga walang mark of the beast na they gave their lives to the Almighty Father and Jesus, and they sacrificed by not having the mark of the beast. They will be priests of God and of Christ, and we will reign with Him for 1,000 years. Okay? So, 1,000 years. Tapos, ang gagawin niya kay Satan, he will be thrown sa bottomless pit. No? Bound siya for 1,000 years. Ngayon, nung bound siya for 1,000 years, so bago, basahin na ulit natin to, balikan natin to, Zechariah, no? The Lord will go forth and fight against those nations, and He fights in the day of battle. In that day, His feet will stand on the Mount of Olives. Si Jesus to, yung nakikipag-battle na, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. So, ito yung Battle of Megiddo or Armageddon, sorry. Making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north and half of it toward the south. So, yung mountain, mag-move from the north, yung isa mag-move toward the south. Mahihiwalay, no? Magkakahiwalay. Then, you shall flee through my mountain valley, for the mountain valley shall reach to Azal. Yes, you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Thus, the Lord my God will come and all the saints with you. Kasi kasama na ang lahat ng saints. And it shall come to pass in that day that there be no light. The lights will diminish. Walang ilaw, walang sun. Okay? In that, it shall be one day, which is known to the Lord. Isang araw lang mangyayari. Ha? Neither day or nor night, but at evening time it shall happen, that it will be light. Hindi malalaman kung anong oras mangyayari, pero isang araw lang mangyayari. Hindi malalaman kung gabi o umaga. Pero maliwanag. Hindi mo alam nung time na yun kung gabi ba yun o umaga, pero maliwanag siya. Hindi mo madidistinguish ngayon yung time. Pero nakalagay dito, but at evening time, it shall happen that it will be light. Evening time siya, pero hindi mo madidistinguish kung evening nga o umaga, kasi nga maliwanag. Pero evening time mangyayari. Evening time sa ibang lugar, pero sa ibang lugar hindi naman evening. Kaya hindi mo nga madidistinguish, kasi nga bababa dito si Jesus Christ. Ngayon, kung alam ninyo yung tunay na shape ng earth, this will make sense kung alam ninyo ang tunay na shape ng earth. Kung hindi kayo nagpapaloko or na brainwashed. Nung bata tayo, brainwashed tayo, no? Na si Galileo Galilei tumingin lang sa isang telescope ba yun? O, nakita niya, nakakita na agad siya ng mga planeta na madumi lang yung telescope ni Galileo, nagbigay na agad siya ng kanyang conclusion. Tapos ngayon, nilaro yon ng mga taong ayaw makinig or ayaw maniwala kay Almighty Father, na sinalihan naman ng demonyo, na sinalihan ng kasinungalingan para maipakalat sa buong mundo. Para ngayon, yung shape ng mundo ngayon ay iba sa shape ng mundo na dinidescribe sa Bible. Para yung mga tao hindi maniwala sa Bible. Hindi ko alam kung naintindihan niyo ang sinasabi ko.
Kung may nakakaintindi kahit isa sa sinasabi ko, hindi ko alam. Basta sinasabi ko yung totoo. And in that day, it shall be that living waters shall flow from Jerusalem. Ano yung living waters na to? River of life. Half of them toward the eastern sea and half of them toward the western sea, and in both summer and winter it shall occur. Kaya nga in both summer and winter it shall occur. Sa ibang lugar summer, sa ibang lugar winter. Kasi nga isang araw lang mangyayari. Sa ibang lugar maliwanag, sa ibang lugar madilim, pero nung time na yun maliwanag, hindi alam ang oras. And the Lord shall be king over all the earth. Ngayon, kung alam, kaya ulitin ko, kung alam niyo ang tunay na shape ng mundo na ginawa ni Almighty Father according sa Bible, tignan ninyo, kung i-search niyo kung ano ang shape ng mundo according to the Bible. This will make sense. Pero kung ang pinapaniwalaan ninyo ay hindi, maniwala tayo sa science. Paniwalang-paniwala ang mga tao sa science. Yung science, galing yan sa philosophy, no? Pati yung math, galing yan sa philosophy, na galing sa mga Greeks. Sila nagpaumpisa niyan. Yung mga Greeks, hindi sila, pag hindi logical or logically possible, hindi i-reject nila. Ganon kasi ang utak ng mga Greeks. Mas gusto nila yung logic. Ngayon, si Almighty Father, dahil powerful si Almighty Father, hindi sakop si Almighty Father ng logic dahil powerful si Almighty Father. Kaya nga ang katalinuhan o wisdom ng tao, foolishness kay Almighty Father. Magkakadugtong, di ba? Isang ano lang, marami na tayong masasabi. Kasi nga, hindi nyo naiintindihan eh. Gusto kong ipaintindi sa inyo. Mahirap kayong makaintindi. Kasi, yung iba sa inyo, sarado yung isip. Pero naiintindihan ko kung ba't sarado ang isip ninyo. Yung iba makakaintindi. Pero iba hindi talaga. Hindi matatanggap. And the Lord shall be king over all the earth. In that day, it shall be, the Lord is one and His name one. Ibig sabihin ng the Lord is one and His name one. Siya lang ang magra-reign over all the earth. Wala nang iba. Powerful, our Lord and King. And all the land shall be turned into a plain from Gibeah to Rimmon south. Magiging plain ang land. Dati siyang hill. Magiging plain siya at magiging pababa of Jerusalem. Dahil ang Jerusalem, iaangat siya. Yung Gibeah and Rimmon to south, maibababa. Ibig sabihin, yung Jerusalem, yung mga, ito kasing Jerusalem is the people of the Lord, people of Christ, followers of Christ. Itataas ni Almighty Father yung kanyang mga anak. Bibigyan niya ng, He will raise up His people. Tapos, yung mga tao naman na mapagmataas and at the same time, akala nila nasa tuktok na sila ng kanilang power, ibababa ngayon sila ni Almighty Father. Dahil nagtitiwala sila sa kanilang sariling kakayahan, hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. Pag tayo, mapagkumaba at nagtitiwala tayo kay Almighty Father, tayo ay itataas ng Almighty Father. Ganon din sa end times. Kung magtitiwala ka sa iyong sarili, no? Tingin mo sa sarili mo, mataas ka, mayaman ka, ikaw ang pinakamatalino, pinaka-successful,
ibababa ka ni Almighty Father. At yung mga tao na nagpapakumbaba kay Almighty Father, inaamin nila na weak sila, na wala silang magagawa at ang kalakasan na si Almighty Father, sila ngayon ang itataas ni Almighty Father. Jerusalem shall be raised up and inhabited in her place, from Benjamin's gate to the place of the first gate and the corner gate, and from the tower of Hananel to the king's wine presses. So, nakita natin, no, itinaas ang Jerusalem. Or, Jerusalem symbolizes the people who follow Christ, who trust Christ. Dati, nasa huli sila ng gate kasi si Benjamin, last na bunsong anak. So, nasa huli siya. Symbolically speaking to, no? From Benjamin's gate, dulo yun Benjamin, bunsong anak. Pinakadulo siya, ang gagawin ni Almighty Father, dadalhin siya sa first gate. Ia-advance siya. Dati nasa huli siya na gate, no? Itataas ngayon ni Almighty Father, mapupuntahan siya sa first gate and the corner gate, and from the tower of Hananel, dahil sa grace ni God, no? Itataas niya yung kanyang mga anak. The people shall dwell in it, and no longer shall there be utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Yung mga tao, safe na sila. They will be with the Lord God and Jesus Christ. And this shall be the plague with which the Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. Ang mangyayari naman, yung mga tao naman na umaaway sa mga followers of Christ, ano ang mangyayari sa kanila? Na binasa natin dito sa Book of Revelation. So nakikita ninyo, nagme-mesh yung Book of Revelation ng Zechariah. Na kasama rin magme-mesh yung Ezekiel. Na kasama rin sa Daniel. Nakikita nyo ba? Naiintindihan ba? Nakakaintindi sa akin. Yung mga nakipag-away naman sa mga followers of Christ, yung mga may mga mark of the beast, di lang binanggit dito, no? Yung mga hindi kita bebentahan, hindi ako naawa sa iyo, wala kang mark, wala kang hindi ka namin kasama sa organisasyon, kasi gagawin nilang outcast yung mga followers of Christ. Aawayin nila dahil walang mark of the beast. I-outcast nila, hindi nila isasali, aapihin nila. Ngayon, yung mga nangaaway naman, anong gagawin ng Almighty Father sa mga nangaaway sa kanya mga anak? The Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet. Their eyes shall dissolve in their sockets, and their tongues shall dissolve in their mouths. Ayun, yung laman nila matutunaw habang nakatayo sila sa kanilang paa. Yung mata nila ay matutunaw sa kanilang kalalagyan ng mata, at ang kanilang mga dila ay matutunaw sa kanilang mga bibig. Ano ibig sabihin nito? Sa lake of fire, pag nasa apoy ka, di ba matutunaw ka? Itatapon sa lake of fire while they stand on their feet. Bakit? Masikip sa impyerno. Masikip sa lake of fire. Maraming tao doon. Nakita natin, di ba? 2/3. Binanggit, di ba? 2/3 ang hindi ang nakalagay, di ba? Dito sa Zechariah chapter 13. Pero yung 1/3 yung dataan sa lake, sa test, sa gold test, or sa pass through the fire na para maging pure, yun ay 1/3. So ito yung mga 1/3 na to, yung nakaranas ng hirap. Ngayon, yung mga hindi nakaranas ng hirap at na merong mga mark of the beast na sinunod yung demonyo,
no? Yung false prophets, tsaka yung dragon, mapupunta rin sila sa lake of fire. Kaya nga, yung flesh nila, madidissolve, matutunaw. Pero, hindi matutunaw ng, hindi sila matutunaw ng tunaw na tunaw. Okay? Mararamdaman mo lang na parang natutunaw, pero hindi ka natutunaw. Nararamdaman mo mahapdi ang mata mo, pero hindi natutunaw. Forever itong mangyayari na to. Lake of fire, it will be for eternal. Everlasting damnation. Verse 13, it shall come to pass in that day that a great panic from the Lord will be among them. Everyone will seize the hand of his neighbor and raise his hand against his neighbor's hand. Judah also will fight at Jerusalem, and the wealth of all the surrounding nations shall be gathered together, gold, silver, and apparel in great abundance. Such also shall be the plague on the horse and the mule, plague, calamity, on the camel and the donkey, and all the cattle that will be on those camps or in those camps. So shall this plague be. So madami apektado sa galit ni Almighty Father sa mga nangaaway sa kanyang mga anak. Hindi ko salita to, binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi pa to nangyayari. Pero mangyayari to pag sinabi ni Almighty Father, mangyayari to. Kahit nasa Old Testament ito, mangyayari pa rin to. Dahil ito ay prophecy na kadugtong ng Book of Revelation. So verse 16, and it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King and Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. Binasa natin, di ba, na si Satan ay makukulong for 1,000 years. Ngayon, pag nakulong siya for 1,000 years, may mga remnants or may mga natira pa na mga anak ng mga tao na hindi, nung time na yun, wala silang, pag baby ka pa, wala ka pang mark of the beast o hindi ka nalagyan ng mark of the beast, no? So, may mga tao na lalaki ngayon. So, lumaki sila, wala silang mark of the beast. At ito na ngayon ang mangyayari sa kanila. And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations, may matitira pa kasi, no? Ito yung, sila ngayon, yung mga anak naman nila, ng anak nila, yun naman ang kasama sa battle sa Gog and Magog. Itong bandang itaas na to, yung Battle of Megiddo or Battle of Armageddon. Na? Ito namang verse 16, Gog and Magog to, bago magkaroon ng Battle of Gog and Magog. And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. So, may lugar ang mga anak ng Diyos, no? Dahil nga nakabound si Satan for 1,000 years. May lugar yung anak ng Diyos dito sa nakalagay dito sa Book of Revelation na magro-rule ang mga anak ng Diyos, ang nagtitiwala kay Christ for 1,000 years. No? So, kasi magtataka kayo nung pagkatapos mag-reign for 1,000 years, tapos dito sa verse 7, 1,000 years are over, parang naiisip nyo ba na baka parang may nawawalang story or prophecy? Hindi dinugtong ni Almighty Father dito. Hinayaan niya tayo na hanapin natin. No? So ito ngayon yun. Nakita natin. Ano ba ang mangyayari nung 1,000 years na yon na hindi pa nung magiging tahimik ang mundo. Okay? Ito na ngayon. And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King of
the king, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to worship the king, the Lord of hosts, on them there will be no rain. If the family of Egypt will not come up and enter it, there shall have no rain. They shall receive the plague with which the Lord strikes the nations who did not come up to keep the Feast of Tabernacles. This shall be the punishment of Egypt. Bakit may Egypt? Egypt symbolizes sin, kasalanan. If the family of Egypt, okay? Kasi kaya sila family of Egypt, family ng kasalanan, kasi yung family nila, yung magulang nila, or yung may mga mark of the beast, okay? Kaya kasali sila sa family ng sin. Okay? Hindi sila nalagyan. May mga tao na hindi nalagyan ng mark. Padami sila ng padami din, no? Kasi 1,000 years kung bilang ng sa tao yun, matagal din yun. Kaya dadami rin sila, which will not come up and enter it. They shall have no rain. Okay? They shall receive the plague with which the Lord strikes the nations who do not come up to keep the Feast of Tabernacles. This shall be the punishment of Egypt, or the family of the people who sinned against God and who had the mark of the beast. And the punishment of all the nations that do not come up to keep the Feast of Tabernacles. Verse 20, in that day, holiness to the Lord shall be engraved on the bells of the horses. The pots in the Lord's house shall be like the bowls before the altar. Yes, every pot in Jerusalem and Judah shall be holiness to the Lord of hosts. Everyone who sacrifices shall come and take them and cook in them, and that there shall no longer be a Canaanite in the house of the Lord of hosts. So sa araw na yon, ibig sabihin ng there shall no longer be a Canaanite, walang tagalabas or walang taong makasalanan ang nasa bahay ni Almighty Father. So, yung mga nasa labas ngayon, yung mga they come up for the Feast of the Tabernacles, nasa labas ngayon sila. Okay? Nasa labas sila. Yung mga nasa loob, yun yung mga followers of Christ, mga saints na yung pag sinasabing kung saints, yun yung mga they gave their lives for Jesus, ha? Hindi yung mga binibindisyonan para maging santo ng kung ano-ano. Pag sinasabing saints dito sa Bible, sila yung mga they gave up their lives for Christ kahit hindi sila sikat or unknown, no? Unknown, hindi sila yung nakagawa ng miracle to, gagawin nating saint. Hindi ganun ang saint sa Bible. Iba ang saint sa Bible. Basta tiwala ka kay Jesus, you gave your life to Jesus and to the Almighty Father, you denied yourself, matatawag kang saint kasi you didn't love your life when you were here on earth. Yun, ganun ang saint. Mas mahal mo si Almighty Father. You followed Christ's laws and statutes and yung teachings, no? So ngayon, naintindihan na natin. Ako na nakakaintindi. Ako lang yata nakakaintindi na sinasabi ko. Isang oras din ako sa salita, ako na nakakaintindi na sinasabi ko. Kasi baka isipin nyo, bakit papakawalan, balik tayo sa Book of Revelation, kasi may mga tanong kayo, bakit ikukulong si Satan ng 1,000 years? Anong mangyayari pag nakakulong si Satan ng 1,000 years? Ito nga yung sagot. Ha? Ito na nga, yung Zechariah chapter 14. Kaya nga, walang Canaanite sa house ni Almighty Father. Tapos yung mga natira na mga anak ng mga anak, nasa labas sila nakatira. Okay? Tapos, yung battle of yung Gog and Magog, no, na nabasa natin sa Ezekiel, at saka yung King of the North and King of the South na nasa Book of Daniel ba yun? Yun naman, yun yung
Nando na si napalaya na si Satan, no? Napalaya na siya. Okay? Kasi ito, yung time na to, nakakulong si Satan dito sa bottomless pit. Nakabound siya. Tapos may mga tao pa rin na natitira. Ngayon yung lalaban sa Battle of Gog and Magog, or sa King of the North and King of the South na nabasa natin sa book of Daniel, mga anak ng mga anak sila nitong mga remnants na to. Hindi ko alam kung naipagdudugtong ninyo yung gusto kong sabihin. Pero pinapakita ni Almighty Father. Hindi ko lang alam kung naiintindihan niyo ako. Hindi lang ito pwedeng idagdag sa Book of Revelation kasi iba yung Book of Revelation, sulat yon ni instruction yon ni Jesus kay John. Ito ay instruction ni Almighty Father kay Zechariah. At nakalagay may warning doon. Okay? May warning doon. Kung ano lang yung sinabi ni Jesus, yun lang yan. Talagang sinasadya ni Almighty Father na may mga details na hindi isasama sa Book of Revelation. Naintindihan niyo? At may details na nasa Book of Revelation na nandun din sa ibang Book of Prophecy sa Old Testament. Sinasadya ni Almighty Father yun. Ina-allow ni Almighty Father yun. Why? Bakit? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hahanapin natin. Seek. Hanapin natin. Lord, ano ba? Gusto kitang makilala mabuti. Gusto kong maalam yung lahat ng salita mo. I-reveal mo sa akin. Bakit marami kang may mga papasok sa isip mo na katanungan? Tapos Lord, gusto kong malaman ano ba ang mga mangyayari? Ano ba ang ibig mong sabihin? I-reveal sa atin ni Almighty Father. Kaya nalalaman natin. Kaya nga alam natin kung ilan ang makakapunta in heaven. May nakita ako, sabi, walang nakakaalam kung ilan ang makakapunta in heaven. Meron, malam na natin. Pinapaalam ni Almighty Father, 1/3. Nandito, nabasa natin. At alam na natin kung saan dito nakalagay na ibinigay niya yung power and authority kay Jesus. Nandun sa book of Ezekiel. Hindi ko lang alam. Wala sa internet. Hindi ko hinahanap sa internet. Wala akong background sa Bible school. Pero naiintindihan ko ang salita ni Almighty Father. Dahil dapat magpe-pray tayo, Lord, gusto kitang maintindihan, gusto kitang mahanap. Ano ba yung gusto kong makilala ka ng lubusan? Kasi si Almighty Father, makikita niya, na kung talagang gusto natin, malalaman natin, ibibigay niya ang sagot. Hindi naglilihim sa atin si Almighty Father. Hindi lang niya nilalagay lahat para hanapin natin sa kanyang salita. Hanapin natin para makita niya na gusto talaga natin siyang mahanap. Kasi nire-reveal niya yung sarili niya. Walang tinatago si Almighty Father sa atin. Nandito lahat, kahit kung saan galing yung kaluluwa natin. Hindi natin nabasa dati, di ba? So tayo pala ay flames of fire. Nasabay-sabay pala tayong ginawa.
At yung inheritance natin, yung graduation day natin, sabay-sabay din as followers of Christ. Sabay-sabay. Kaya sabay-sabay, kasi sabay-sabay niya tayo ang ginawa na flames of fire. Kaya yung graduation natin, di ba sabi kay Daniel, oh, magre-rest ka muna, antayin mo muna yung iba pa mapang mga kapatid. So hanggang ngayon, yung mga nauna sa atin, nagre-rest sila in heaven, kasama si Almighty Father, hanggat hindi pa tayo na mga followers of Christ na kumpleto sa isang lugar, sa kayo yung graduation, tsaka doon ibibigay yung inheritance natin. Sino ang inheritance natin? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Ngayon, kung naghahanap pa tayo ng iba pang mga inheritance, like gusto pa natin ng ginto, ng physical crown, ibig sabihin, hindi pa kayo nare-release ng pagiging materialistic. Mas gusto pa ninyo yung kayamanan dito sa mundo, kaya naghahanap pa kayo ng crown na may ginto, na may maraming mga kumikinang-kinang. Hindi ko maintindihan ng tao. Hindi ba nila naiintindihan? Na si Almighty Father, inheritance natin. Na siya na yung kayamanan natin. Ba't hindi niyo pa naiintindihan? Ang kayamanan natin si Jesus Christ. Ba't hindi niyo pa naiintindihan yun? Nilulungkot ako pag hindi niya naiintindihan yun eh. Kasi ibig sabihin yung isip pa rin ninyo, yung puso pa rin ninyo, nandito sa lupa, yung mga nakikita ninyo, gano'n, dito sa lupa, na magagandang mga bagay. Hindi niya naiisip na yung peace, yung love, yung joy, nakasama si Almighty Father, na siya ang makakapag-satisfy sa atin, si Jesus Christ. Hindi niya naiintindihan yon. So, ibig sabihin, kung hindi nyo naiintindihan yon, kasama ba kayo sa 1/3 na pinili ni Almighty Father na dadaan sa fire para ma-refine the silver, para matest sa gold? Kaya share ko sa inyo, kung may nakikinig man, kung may nakakarinig, kung may nakakaintindi, kaya sinashare ko sa inyo. Dahil hindi ko ito natutunan kahit saan. Sino nagtuturo sa akin? Ang tatay ko, si Almighty Father, si Jesus Christ. Hindi ko malalaman to sa kahit saan. Hindi ko makikita sa internet to kahit saan. Papasalamat ako kay Almighty Father dahil naiintindihan ko siya, yung kanyang salita. At sinashare ko sa mga kapatid ko, kayo. Kasi gusto ko lahat sama-sama tayo. Pero kung ayaw nyo sumama, o di okay lang, gusto, ayaw ninyo eh. Hindi naman namimilit si Almighty Father eh. Basta, wala na sa kamay ko yung di na ako accountable dahil sinasabi ko sa inyo. Nasa sa inyo na ngayon ang desisyon. Mag-isip. Kausapan yung tatay natin. Oo, kahit Kristiyano ka pa. Kahit Kristiyano ka pa dahil may maraming mga tao ang nagsasabi na Kristiyano sila. Pero hindi naman. May mga preachers nagsasabi ng tungkol sa pagmamahal ni Almighty Father. Pero scammer. Mga nanloloko. Sino yung mga yon?
tinatawag tayo ni Almighty Father. Ang sabi niya, bumalik na kayo sa akin. Wala siyang sinasabing bumalik na kayo sa akin, magdala kayo ng 10%. Wala siyang sinasabing bumalik na kayo sa akin, magdala kayo ng offering. Ang sinasabi ni Almighty Father, bumalik na kayo sa akin. Yun lang ang gusto ni Almighty Father, bumalik tayo sa Kanya. Para siya ay bumalik sa atin. Para makausap niya tayo, dahil gustong-gusto niya tayong kausapin. Gusto niya tayong makasama. Hindi siya masaya pag may napupuntang kaluluwa sa impyerno, sa Hades. Hindi masaya si Almighty Father. Kaya nga niya pinadala si Jesus Christ para masave tayong lahat. Lahat tayo tinatawag. Lahat tayo ininbitahan sa great banquet. Nasa sa atin na yun kung dadalo ba tayo sa great banquet. Nasa sa atin na yun kung dadalo ba tayo sa wedding feast o hindi. Pero kung dadalo tayo sa wedding feast, dapat maganda ang damit natin. Damit ng pangkasal. Ano yung damit ng pangkasal? Malinis dapat ang damit natin. Ano yun? Symbolically speaking, yung damit, no? Ibig sabihin, malinis. Dapat lalapit tayo kay Jesus, kay Almighty Father. Para maging malinis tayo, aaminin natin na makasalanan tayo. Para maging malinis tayo. Naiintindihan niyo? Di ba? Magpapakumbaba ka kay Almighty Father para itataas ka niya. Sasabihin natin ang kasalanan natin kay Almighty Father para linisin niya tayo. Dahil mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Kaya niya pinapaintindi sa atin ang kanyang mga salita. Ngayon, kung magtitiwala kayo sa science, sino ba ang namumuno sa science? Follower ba ni Christ yun? Naititiwala ba yun kay Christ? Hindi. Ang pagtitiwalaan ng mga tao sa science, yung pagtitiwalaan ng mga tao sa mga educational institution, yung kanilang sarili, yung kanilang utak, yung kanilang mga natutunan na turo ng mga teacher na hindi naman follower ni Christ. Sa ngayon, hindi natin nakikita si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Pero dati ang panahon, makikita natin sila face to face. Magtiwala tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.